Dismayado ang pamilya ng nawawala pa ring beauty queen na si Catherine Camilon matapos ibasura ng piskal sa Laguna ang kaso laban sa mga suspect. Ayon sa pamilya Camilon, desidido silang magsampa ulit ng reklamo para maipakulong sina dating Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Abril nang ibasura ng Regional Prosecutor sa San Pablo City, Laguna ang reklamong serious illegal detention at kidnapping laban sa dalawa. Wala raw kasing sapat na ebidensya para iakyat sa korte ang mga kaso. Si De Castro ang sinasabing huling nakitang kasama ni Camilon bago nawala noong October 2023. Pero pareho nilang itinanggi ni Magpantay na may kinalaman sila sa pagkawala ng beauty queen. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Ginang Rosario Camilon, ang nanay po ni Catherine na 7 buwan nang nawawala ngayon. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Rose. Salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta na po, Nanay Rose? It's been 7 months, ano? At wala po bang any development dito nga po sa paghahanap po sa inyong anak? Wala pa po talaga, ma'am. Simula ho noong Oktubre, simula ho nung umalis siya hanggang sa ngayon, wala ho talaga, ma'am. Kahit ano. At ito nga po, itong naging resulta po ng piskalya ay sinabi niyo po na balak niyo ulit magsampa ng reklamo. Ibig sabihin po ba nito ay may mga bago po kayong ebidensya? Ma'am, tutuloy-tuloy naman po ito at kung hanggat ano po ang aming maaabot na para madagdagan yung aming ebidensya, siya po namin yung gagawin para lamang po magkaroon talaga ng kalinawan at ng sagot sa amin hong problema. Kalakip na po ba yung plano ninyong pagsasampa muli ng reklamo dito sa pinaplanong apela ng PNP para po mabaliktad ang desisyon ng korte? Opo. Wala raw po bang naging bearing sa kaso yung inyong mga salaysay tungkol po sa naging relasyon ni na Catherine at Major De Castro? Sa pagkakaunawa po namin, ang sinasabi nila doon ay hindi sapat na may relasyon ang dalawa na magiging, yun ho ang magiging dahilan para sa kaso na kidnapping at saka po doon sa illegal detention. Yun po ang naging sagot nila doon sa kaya po nawalan ng ikagawin ng kalinaaw ng sapat na ebidensya para po doon sa kaso naming isinampa. Ano po ang next move nyo? Kayo po ba may private lawyers na tumututok po dito sa kaso? Ma'am, sa ngayon po wala pa. Wala pa po kaming abogado namin na sarili. Wala pa po, ma'am. Oho. Ano ho ang plano nyo? Baka ho mas makatulong kung may talaga pong nakatutok po dito sa kasong ito? Baka sa pagka po talagang kailangan namin, hanap po kami, hihingi po kami ng kung kanino kami po pwedeng lumapit para magkaroon po kami ng aming sariling abogado. Maaari pong posibleng makatulong po kung kayo'y aalalayan ng PAO. Opo, ma'am. Ano ho ba ang sabi ng otoridad? Kampante po ba kayo sa itinatakbo nito? Kagaya po nito, ganito po ang naging desisyon. Sa totoo lang, ma'am, talagang nandoon ho ang pagkadismaya dahil hindi ho ito ang inaasahan namin. Ang inaasahan ho namin dito pa lamang sa una ay magkakaroon na ng kalinawan, ng totoong kasagutan. Sabi ko po, patuloy ho akong mag-aasa, patuloy ho kaming magtitiwala kung ano ho yung susunod naming maging aksyon para ho dito sa kaso na ito ay patuloy ho kaming magtitiwala. Pero Nanay Rose, sino ho ba ang gumagabay sa inyo? Umaalalay dito po sa pagtutok sa kasong ito? Ang PNP po? Opo, ang CIDG po. Opo. PNP, CIDG. Alright. Ano po ang kanilang suwestyon after po nitong ganitong naging desisyon po? Ang sabi naman po nila ay huwag mag-alala at gagawin nila ang kanila uling magagawa para masolusyonan po uli at kung ano man po yung kailangan pang gawin, ay yun po daw ang kanila uling gagawin para magkaroon ho ng kalinawan itong kaso na ito. Dahil sabi ko nga, tinanong ko po sa kanila, ano po ang nangyari at ganito ang naging desisyon sa kaso na ito po. Yun po.
Ano rin ho ang update? Bakit ho hanggang ngayon ay hindi pa rin humahanap ang inyo pong anak? Ayun nga po ma'am, kapag po nagtatanong ako kung ang lagi lang naman po nilang sinasagot, tuloy-tuloy, ongoing po yung paghahanap. Pero hanggang sa ngayon naman po ma'am, talagang wala po hong nakikita. Hindi ho alam kung ano ba talaga, kung nasaan. Wala ho talaga ma'am. I understand, Nanay Rose, na kayo po ay very dependent ngayon sa PNP, sa ating otoridad. At sabi nyo nga po, nandoon pa rin yung buong pagtitiwala. Pero sa inyo pong pamilya, ay may plano ho ba kayo? Ayun nga po, katulad ng nabanggit ko na baka ho makakatulong kung kayo dudulog sa PAO or kukuha po ng sarili nyong lawyer para po mas matutukan yung pag-usad po ng kasong ito. Ma'am, kung talaga po at yun po ang kailangan namin, hahanap po kami o gagawa ho kami ng paraan kung paano ho kami magkakaroon ng aming abogado, kung sino po ang po pwede namin lapitan talaga. Dahil siyempre, hindi naman ho siguro maiikaila na ang aming, hindi namin talaga kakayanin yung pagkuha talaga ng pribadong abogado. Kung may malalapitan po kami na makakatulong sa amin para magkaroon kami, ma'am. Okay. Well, we will try to connect you po with PAO and maybe kung gusto nyo pong kumonsulta, at least man lang kumonsulta, and tingnan lamang po kung ano po ang pwede nyo pa pong gawin. Opo, ma'am. Ganun na nga po ang aming... ganun na nga po siguro, ma'am, ang po pwede namin gawin. Siguro po, ano po ang ating apela pa sa ating pamahalaan? Gaya po lagi, ma'am, ng aking sinasabi. Kagaya kami hong pamilya, wala ho kami talagang ibang gusto. Kundi yung magkaroon ho ng kalinawan, magkaroon ho ng kasagutan, at nga ho'y magkaroon ng hustisya ang pagkawala ho namin ng aming anak. Dahil sa amin ho, napakahirap nito eh. Dahil kami patuloy ho kaming naasa, patuloy ho kaming nagtitiwala na talagang masasagutan kung ano ho ang talagang kailangang lumabas ho sa kaso na ito. Yun ho lang lagi ang aking panawagan. Natulungan ho kaming mabigyang linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Kailan daw ho iaapila muli ng PNP ang inyong kaso? Inaayos na po, ma'am. Inaayos na po. Patuloy na lamang din po kami, Nanay Rose, na magbabantay at hihingi po ng update sa inyo. Marami pong salamat sa inyong oras.